So good day to everyone. So today I will discuss on how to create tables. Table, pivot table, chart, and slicer. So first, kailangan natin ng dataset. So ito yung dataset natin. Dito siya. Ito yung mga dataset natin. Gagawin natin siyang tables. So paano siya? So first step, punta tayo sa tab. Select natin to, dataset. Punta tayo sa tab, insert, and then tables. Okay. So, kailangan natin i-check yung my table has headers. Kasi pag hindi mo chinek yan, non-check mo yan, ang mangyayari, mawawalan ng headers yung table mo. So, ganito siya. Okay? Magiging column siya. Column 1, column 3, column 2, column 4, column 5. So, instead na product number, product description, ang naging header mo yan is column. So, balik natin. So, kailangan i-check natin si my table has headers. Okay, so andito na siya. Pumasok na si table, product number, product description, price, category, stock number, status date. Okay. Sa table natin, pwede tayong mag-sort. Pwede tayong mag-sort from smallest to largest. For example, sort natin to. Okay, so i-click lang natin sa side niya. Okay. And then, may makikita ka ritong smallest to largest. So, ganito siya. So, nagbago siya. And then, largest to smallest. Okay, so nauna yung 4. So, balik natin sa smallest to largest. So, yan si table. So, next step. Mag-create tayo ng pivot table. So, paano siya? Select natin ito. And then, mag-insert tayo ng tables. And then, pivot tables. Okay, so, dito may nakalagay na choose where you want the pivot table to be placed. So, ang choose natin, pwede siyang existing, pwede siyang new worksheet. So, dito, ang siselect ko lang dito is the new worksheet para dito, mapunta siya sa ibang sheet. Okay? So, select natin yan. Okay lang natin yan. From table to new worksheet. Okay. Okay, so, pumunta siya sa kabilang sheet. So, ito yung unang sheets natin. Ito na yung pangalawang sheet. Okay, from this pivot table, kailangan natin i-select yung data. Okay, mga fields. Okay, meron tayong product number, product description, price, okay, category, and then, okay, stock number, status, stock number, date, months, okay, quarter, okay. So, yan yung pivot table natin. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng sum of product, sum of price, sinum up niya yung data natin. So, yan yung trabaho ni pivot table to summarize the data. Okay, next tayo. Paano naman tayo mag-create? Paano tayo mag-create ng chart? Okay, select lang natin yan. And then, insert pivot chart. Okay. And then, select natin ang, okay, ito yung mga chart natin. Okay, yan yung mga chart natin. So, nandyan yung column, nandyan lang line, bar, area, map. Okay, yan yung mga chart na pwede natin gamitin. So, this time, gagamit lang muna ako ng column line. Okay, column chart, saka ng line. Okay, may gamit kasi ang line, may gamit ang column, may gamit ang bar. So, this time, column lang muna. Click ko lang ang OK, and then ito na yung chart natin. Ito yung chart natin. In this chart, pwede tayong mag-change ng color. Okay, change color. Ng mga background. Ayan, background natin. Okay, change background. Ayan, so papalitan yung background ng chart natin. And then, pwede tayong mag-change ng color dito sa tab na to. Mayroon tayong color dito. Okay, for example, change natin to ng green. Okay, yan siya. So, yan siya. Ngayon, paano naman tayo maglagay? Paano tayo maglagay ng maglalagay tayo ng chart name. Okay, click lang natin yung plus dito sa side. And then plus, and then
click natin ang chart title. Okay, pwede siya. Ayan siya. Okay, dito na ilalagay mo yung title ng chart mo. For example, ang lalagay kong title ng chart is the product. Okay. Product analysis. Okay, so yan yung trabaho ni chart. Okay, ang trabaho ni chart to visualize all the data. So, kailangan natin siyang i-visualize. So, lahat ng data mula sa mga analysis ng mga product, okay, mga output ng mga product, mga sales, diyan kailangan natin ng chart, okay, para makita yung graph niya, okay, yung mga paano siya nag-work, ano na ba yung fast moving, yung slow moving, okay, yung mga sales natin. So, yan ang gamit ni chart to visualize the data. So, ngayon, pupunta naman tayo. Mag-create tayo ng slicer naman tayo. Okay? Mag-insert lang tayo ng insert and then slicer. Okay, punta tayo sa filter. Okay, filter. And then, okay, slicer. Ano kasi bakit napunta sa filter tab si slicer? Okay? So, ang gamit ni slicer para mag-filter ng data. Okay, select natin slicer. Okay, select natin yung data. Select natin to and then punta tayo sa filter and then slicer. Okay, so yan, nagpapakita na naman yung mga column name natin. Okay, meron tayong product number. Click lang natin yan. Product description, price, stock number, status. Okay, click natin ang okay. So, yan na yung slicer natin. Okay, anong gamit ni slicer? Para mag-filter ng data. Okay, for example, nag-click tayo ng stock number. Okay, ang dami ah. Okay, click natin ng status. Okay, mapapansin nyo, yung graph natin is nag-iba ng itsura. So, yan ang trabaho ni slicer. Okay, to filter the data. Okay, so yan yung discussion natin for today's topic. So, nag-create tayo ng tables, pivot table, chart, and the slicer.